Kung ating babalikan ang kasaysayan ni Apostol San Mateo, hindi nagmaganda ang simula ng kanyang buhay sapagkat ang kanyang trabaho ay isang manginilak ng buwis at tax collector na sa panahon ni Jesus ay itinuturing na mga publikano o makasalanan, public sinner, dahil hayag-hayagan ang kanilang pangungulekta na may patong. Nagpapayaman sila at ang trabaho nila ay daan upang sila'y makapanghuthot ng pera sa mga nagbabayad. Ikalawa, sila ay instrumento ng opresyon dahil sila'y gumagawa at nagtatrabaho para sa Roma, hindi para sa mga Hudyo. Kaya, kumbaga, sila'y tinuturing na mga taksil na sariling bayan. At sa ganyang sitwasyon, siya'y tinawag ni Jesus. Kaya, ito yung malaking problema na sa ating mga tao, karaniwan kapag meron tayong hindi magandang kasaysayan sa nakaraan, nahusgahan na tayo dahil sa ating mga hindi naging magandang ginawa sa ating nakaraang buhay para hindi tayo makalaya-laya at nakakahon na tayo sa nakaraan natin. Pero ano ba ang nagudyo kay Jesus upang tawagin si Mateo? Ang Ebanghelyo ay malakas na isinasabi ngayon, hindi ang mga banal ang dahilan ng kanyang pagparito, kundi ang tawagin ay ang mga makasalanan. Sa makatuwid, tama ang desisyon ni Jesus na tawagin si Mateo, sapagkat sino mang nagkakaroon ng kaugnayan kay Jesus, gaano man kasama ang kanyang nakaraan, nahusgahan man siya ng lipunan, may pag-asang siya'y babaguhin at mababago. Sa bahagi at personal na buhay ni Mateo, alam niya na lumalangoy siya sa pera sa dami ng kanyang nakulimbat. Nasa kanyang kapangyarihan na magpasasa sa kanyang mga nakamtang yaman sa kanyang trabaho o propesyon. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, merong isang bahaging hungkag, walang laman. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang mga nai-enjoy sa buhay, maaari siya'y mayaman na pero yung wala siyang prestige na maituturing dahil siya ay tinuturing na makasalanan. Kumbaga'y itinatakwil ng lipunan, pinangdidirihan dahil sa kanyang masasamang ginawa at ginagawa sa kapwa-tao. At siyempre, pare-pareho naman tayo mga tao. Kahit tayo'y mayaman o marami tayong mga accomplishment, parang meron pa rin nananatiling isang hungkag sa buhay natin. At ito yung naging kasagutan sa buhay ni Mateo nang tawagin siya ng Panginoong Hesukristo. Naging sagot sa kanyang emptiness ang pagtawag ni Jesus. Walang pasubali, kaagad-agad siya ay sumunod sa tawag ng Panginoon. At yun na nga, ito na naging turning point ng kanyang buhay. Mula sa masamang nakaraan at simula ng kanyang buhay, naging isa siyang masugid na alagad hanggang siya'y mamatay na iniaalay ang kanyang buhay. Naging isang martir, apostol, tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At ang kanyang kasaysayan ay walang pinagkaiba sa atin. Dahil sa totoo, lahat naman tayo mga makasalanan. Ano man ang ating nakaraan, hindi tinitingnan ng Diyos ito. Bagamat tayong mga tao, mahilig tayong tumingin, magsuri, lalo na kung mapapasama sa ating pamilya. Mabuting tao ba yan? Sa nagmula yan? Sino ang kanyang mga magulang? Marami tayong pag-uusisa at pagtatanong sa ating kapwa
upang mapatunayan ang kanyang integridad at nakaraan na mabuti. Kapag mabuti at galing sa mabuting pamilya, nagiging katanggap-tanggap sa atin. Pero ito nga, si Jesus ay kakaiba. Ang hilig niya ay tawagin. At mula nang tawag niya si Mateo, lahat ng mga publikano at mga makasalanan, ayun, kumakain sama-sama kasama si Jesus. Sapagkat yun ang kanyang misyon. Sa bahagi natin mga kapatid, una ay sinasabi sa atin na hindi titingnan ng Diyos ang anumang ating kasalanan at nakaraan. Dahil sinasabi niya sa Ebanghelyong ito, hindi hain ang ibig ko, habag. Siya'y nahahabag sa atin, sa ating nakaraan, sa ating kalunos-lunos sa kalagayan, bunga ng ating kasalanan, na kuminsan hindi tayo makalaya-laya. Pero yun nila sinasabi ng Panginoon sa atin, sa oras na tayo tumugon at makainkwentro natin siya, magsisimula ng mabago ang ating buhay. At tulad ni Mateo, at sino pa mang mananampalataya, at talagang siseryosohin, lalo na kung nadarama mo ang mga maraming puwang, emptiness sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa, ito'y daan upang tayo lalong kumapit kay Jesus. Sapagkat wala namang ibang magpupuno ng kahungkagan ng ating buhay. Kahit napakarami nating pera, katanyagan at kapangyarihan, it will never be sufficient in any way. Malibang tayo punuin ni Jesus. Kaya itong mga kapatid, ang mabuting balitang iniiwan sa atin, hayain natin na trabahuhin tayo ni Jesus at makipagtrabaho rin sa Kanya upang unti-unting mapuno ang ating buhay ng Panginoon at tayo magtamo ng galak ng kapayapaan na tanging ibinibigay niya lamang sa totoong sincero at tapat sa Kanyang pananampalataya.